It's time for DJ Rocky's Secret Files. Totoo yun. Wala akong kaaway kasi ayoko ng ganun. Pinalaki ako ng magulang ko na may respeto sa matatanda o sa mga mas bata sa akin. 3 kaming magkakapatid, panganay ako. Sa awa ng Diyos, napagtapos ko na sila at may mga kanya-kanya ng trabaho. This is my secret file. Year 2015. 24 years old pa lang ako noon. Nag-aaral ako noon. Yep, kasi late na akong nakapag-aral. Nagtrabaho kasi ako ng bata pa ako. Wala kasi kaming ama, kaya tinutulungan ko si mama sa lahat. Pinag-aral ko yung mga kapatid ko sa sariling dugo at pawis ko. Halos hindi na ako nakakauwi para makatipid lang ako. Nung natapos na yung pangalawa namin, nagkaroon ako ng katulong sa mga gastusin sa bahay. Kaya ayun nga, nag-decide ako na mag-aral. Tuwang-tuwa si mama kasi sa wakas, naisip ko na raw na unahin ang sarili ko. 1 year na lang naman Patapos na si Bunso kaya sumabay na ako. Nag-aaral ako sa school kung saan nag-aaral ang kapatid ko. Actually, ipinagpatuloy ko lang yung pag-aaral ko kaya nakapasok ako. 3rd year college na ako. Si Bunso, nasa 5th year niya. Kasi engineering yung course niya. Lagi kaming magkasama pag break niya. At nagkakataon, break ko rin. Sinusundo niya ako sa room. Napagkakamalan nga kaming mag-jowa Pero parehas yung surname namin kaya lahat ng nagtatanong, pinapakita ko na lang o namin yung ID namin. Mabait ang mga kapatid ko. Mahal na mahal nila ako. At mahal na mahal ko rin sila. Lalo na si mama. Wala kaming bisyo, hindi kami nagiinom. Pero syempre, lalaki yung bunso namin. Napapabarkada siya. Okay lang yun, basta huwag niya lang pababayaan yung pag-aaral niya. Pag nag-text ako na umuwi na silang dalawa, uuwi na sila. Ganon kabuti ang mga kapatid ko. Sinusunod nila ako. Ako kasi, walang oras para sa ganong bagay. Kasi unang-una, nagtatrabaho ako at nag-aaral. Mahirap pagsabayin pero kailangan magtiis para makapagtapos. Sapat naman ang pera namin. Hindi kami mayaman. Kaya hindi naman kami nalulugi o pulubi. Sabi ko nga sa kanila, pag may mga kanya-kanya na kaming trabaho, tsaka na lang namin bibilihin yung mga luho namin. Basta masasabi kong napakaswerte ko sa mga kapatid ko. Year 2016. Graduation ng bunso namin. Finally, ang saya-saya namin. Nag-celebrate kami sa labas. Bago kami lumabas ng gate, lumapit sa akin si Bunso. Sabi niya, "Ate, gusto ko raw makilala ng kuya ng kaklase ko." Sabi ko, "Ay naku Bunso, manahimik ka nga dyan. May oras ba ako sa mga ganyan?" Pero syempre, sinubukan ko namang maging mahinahon. Tapos narinig ko sumigaw si Romel. "Sabi ko sa'yo ayaw nun Hindi kasi yan nagjojowa, wala pang nagiging jowa yan." Sabay takbo palapit sa akin at kinurot ko siya sa bandang tagiliran niya. Sabi niya, "Ate naman, para namang magkaroon ka ng inspirasyon. Hindi yung puro kami na lang yung iniisip mo. Ngayon wala ka ng pinag-aaral, pwede ka na magjowa."
Sabi ko, magtigil ka nga, wala akong time sa ganyan. Then habang naglalakad kami, may lumapit sa aming lalaki. Medyo matangkad, maputi, magandang katawan. At ang ganda ng boses. Lalaking lalaki. Ang bango-bango pa. Sabi niya, ako nga pala si Kyle, 27 years old. Kuya ako nung kaklase ng kapatid mo. Sabi ko, hi, okay, thank you pero nagmamadali kasi kami. Tapos naglakad kami ng mabilis. Hanggang sa nasa kainan na kami, nandun yung kaklase ni Bunso. At ang weird. Para bang hinahanap ko yung kuya niya. So lumapit sa amin yung classmate, sabi niya, ate pwede makishare? Sabi ko, wala ka bang kasama? Tapos sabi niya, nasa CR po si kuya. Shucks! Pakiramdam ko nung time na yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kinakabahan ako. Hindi na siya umupo at umalis na rin sila. Umuwi na rin kami kasi gabi na. Pagod na kaming lahat. Kaya kanya-kanyang linis ng katawan at natulog na. Paghiga ako sa kama, kinuha ko yung cellphone ko. May nag-text. Number lang. Hi, ako to, si Kyle. Busy ka ba bukas? Bakasyon naman. Baka pwede tayo lumabas. Hindi ko pinansin. Tapos pag open ko ng Facebook ko, may friend request. Pinuntahan ko si Bunso sa kwarto niya at sinapak. Medyo mahina lang. Sabi ko, oy, ba't mo binigay yung number ko? Tapos sabi niya, ate, sige na, bigyan mo na ng chance. Tapos nag-reply ako, sabi ko, may work ako bukas, next week pa rest day ko. Tapos sabi niya, okay lang, sunduin na lang kita. Tapos hindi ko alam kung bakit nasabi ko okay. Tapos nakatulog na ako. Nakalimutan ko sa sobrang busy ko, hindi naman ako mahawak ng cellphone sa trabaho. Pagkakita ko ng cellphone ko, ang dami niyang text at tawag. Nag-call back ako. Hello, sorry sobrang busy kanina. Nakalimutan kong gusto mo pala akong sunduin. Bukas na lang. Sabi niya, okay. Paglabas ko ng office, Fudge, anong ginagawa mo rito? Tinanong ko sa mga kapatid mo kanina kung anong oras ka talaga lalabas. Sabi kasi nila, 5 p.m. Kanina pa nga ako nandito Alas 7 na. Alas 4 pa ako nandito, alam mo ba yun? Tapos wala na akong masabi. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng sasakyan niya at sumakay naman ako. Kumain kami at hinatid na niya ako. Nagtatrabaho siya, by the way, abroad. Umuwi lang siya kasi graduate yung kapatid niya. Halos parehas kami ng story. Breadwinner din siya. And, ayun, tapos na lahat ng kapatid niya. 3 months lang daw ang bakasyon niya. Although, pwede niya raw i-extend kung sasabihin ko. Siyempre, hindi naman ako selfish. Work niya yun, kailangan niyang umalis. So, yung 3 months na yun, lagi niya akong sinusundo sa trabaho. May mga friend naman ako every Friday Eve nasa resto bar, nag-iinom, sumasama ako. Pero nung nakilala ko si Kyle, di na ako sumasama. Kami na lang nagdi-date every rest day ko. So fast forward, paalis na siya uli. Hinatid ko siya sa airport. At bago siya pumasok, nagtanong siya kung kailan ko siya sasagutin. Sabi ko, pagbalik niya, 1 year lang naman Ganun naman palagi yung contract niya. 1 year, tapos pwede siyang umuwi every 6 months. Ganon. So, nurse pala siya sa Singapore. Parehas ang oras kaya hindi mahirap mag-adjust. Parehas kaming busy sa umaga at alam ko kung anong oras ng uwi niya. At ganun din siya sa akin. Nanliligaw pa rin siya kahit malayo siya. Hindi niya nakakalimutan mag-update or mag-chat sa akin. Pag nasa bahay na kami parehas, nag-video call kami. So year 2017, pauwi na siya uli. Hindi ko siya nasundo kasi busy ako that day. Basta paglabas ko ng office, nandun siya sa labas. Tumakbo ako ng mabilis at
Nagyakapan kami syempre. Biglaan ang uwi niya kasi gusto niya raw akong makita. Gusto niya akong makita na umakyat ng stage at kukuha ng diploma. 1 week before graduation, nag-file ng leave. Kaya, ayun, magkasama kami. Uwi na lang siya paggabi tapos babalik uli ng umaga. Yung mga kapatid ko, masaya sila para sa akin. Ganon din yung mama ko. So eto na nga, graduation na. Pagbaba ko ng stage, nandun siya, may hawak na bouquet of flowers. Ang ganda-ganda. After that, kumain kami, pumunta sa kanila. Hinatid muna namin sila mama. Nagbihis ako at nagpunta na nga kami sa kanila. Pinakilala niya yung mga kapatid niya. Nag-bless ako sa papa niya, nag-hi sa mga kapatid niya. At paglabas ng mother niya, nag-bless ako pero hindi tinanggap yung kamay ko. Simula noon nakahalata na ako na ayaw niya sa akin. Hinila ako ni Kyle sa terrace. Humingi ng pasensya, sabi ko okay lang. Wala namang problema dun. Gusto ni Kyle na sa abroad na rin ako magtrabaho kasama siya. Kaso hindi pwede. Ang ganda na ng trabaho ko rito. Hindi ko maiiwan to. Bigla siyang nalungkot. Pero sabi ko sa kanya, sanay naman tayo sa ganito eh. Kailangan nating tanggapin na LDR talaga tayo. Hindi ko kayang isakripisyo ang trabaho ko kasi ito yung tumutulong sa akin. Sa buhay ko, ang laki ng utang na loob ko rito. Ito yung dahilan kung bakit ako nakapagtapos. Sabi niya, naiintindihan ko love. At hinatid niya na ako. Tapos lumipas pa ang mga araw. Pabalik na siya ng Singapore, malungkot pero sabi ko nga kailangan. Habang wala siya tuwing rest day ko, nagpupunta ako sa kanila. Kahit wala siya, yung mama niya ayaw talaga akong pag-blessing. Ayaw talaga sa akin. One time, namatayan sila. Hindi umuwi si Kyle kasi kakauwi nga lang niya. Wala pa siyang 6 months nun. Lalong nagalit yung nanay niya sa akin. Kung hindi ka girlfriend ng anak ko at hindi ka graduate, di sana hindi siya umuwi nun at nakauwi siya ngayon. Yung mga kapatid ni Kyle at yung papa niya, inawat yung nanay niya. Hindi ako bastos pero sumagot ako ng, alam ko naman pong ayaw niyo sa akin. Pero wag naman po sana sa harap ng maraming tao. Umalis ako noon, di na ako bumalik dun. Kahit sinasabi sa akin ni Kyle na bumalik ako. Then January 2018, uuwi na siya uli. Ganun lang kabilis. Sinundo ko siya sa airport at kumain kami. Ang tahimik niya nung araw na yun. Parang hindi na siya nasasabik sa akin. Nung kumakain kami, hindi siya kumikibo. Tapos nag-excuse ako. Kasi hindi ko na kaya, papatak na yung luha ko. So nagpunta ako ng banyo. Pagbalik ko, may kumakanta sa table namin. Tapos may isang perasong rose, inabot niya sa akin at niyaya niya akong sumayaw. Nakakahiya kasi hindi naman ako sanay ng ganun. Tapos bumulong siya sa akin ng, pakasal na tayo. Nagulat ako, bumitaw ako sa pagkakahawak niya. Tapos bigla siyang lumuhod. Pakasal na tayo. Sabi niya ulit sa akin. Siyempre, nag-yes ako. Kinabukasan, nagpunta ang papa niya at mga ibang miyembro ng kaanak nila sa bahay. Nanay lang niya yung wala. Namanhikan sila. Pinag-usapan ang date ng kasal. In 3 months, bumalik na uli siya sa Singapore. Nagpaplano pa rin kami kahit magkahiwalay kami. Kasi pag uwi niya, seminar na lang at ikakasal na kami. March 20, 2019 ang date ng kasal. Kompleto na mula sa motif, abay, flower girl, ring bearer, mga ninong at ninang namin. Ako lahat nag-aayos nun. Sinabi niya lang kung sino yung gusto niyang maging ninong at ninang tapos pupuntahan namin para okay. Actually, kasama ko nun yung papa niya. Ayos na. November 2018. Umuwi na siya uli para sa seminar namin. Hindi siya nagpasundo kasi daw gabi na masyado. So ako naman hindi ko talaga sinundo. Akala ko dediretso siya sa bahay pero dun siya sa bahay nila.
2 days na hindi siya nagchat-chat simula nang umuwi siya. Nagtaka ako baka kasi may sakit, kaya pumunta ako sa kanila. Wala akong naabutan. Sabi, si Kyle, nasa labas daw. Eh di hinintay ko, gabi na wala pa. Umuwi na ako, sabi ko, balik na lang ako bukas. Pakisabi na lang po, galing ako rito. Kinabukasan, pumunta uli ako. Di na ako nakapasok sa trabaho. Nandun siya pero amoy alak. Lasing na lasing pa. Bigla niya akong hinila. Tapos tinawag niya akong babe. Nagulat ako, sabi ko, love? Anong nangyayari? Sino si babe? Bigla siyang dumilat, nakita niya ako, parang gulat na gulat siya. Sabi ko, sino si babe? Tapos sabi niya, babe raw yung gusto niyang itawag sa akin. Sabi ko, ganun ba? Naniwala naman ako. Malaki tiwala ko sa kanya eh. Sumama siya sa akin sa bahay, tapos doon siya natulog. Hindi naman siya nagsiselfone kaya hindi ko siya pinaghihinalaan. Kinabukasan, umuwi na siya. Mag-chat na lang daw siya. December 3 ang schedule namin ng seminar. Naglasing siya nung gabi, kaya hindi kami nakapunta. Hindi ko siya kinausap kahit nasa bahay siya, hindi ko siya kinikibo. Umuwi na lang at hindi na nagparamdam. Siyempre, magpapasko na, binili ko siya ng regalo. December 24 ng umaga pumunta ako sa kanila. May nakita akong hindi pamilyar na mukha. Kinabahan ako pero pumasok pa rin ako. Nagulat silang dalawa nang makita ako. At nagulat din ako sa mga nakita ko. Magka-holding hands sila. At nang makita nila ako, bigla silang nagbitaw ng mga kamay nila. Siyempre ako naman hindi ako eskandalosa. Umalis na lang ako at umiyak. Hindi niya ako hinabol. 3 days after nagpunta siya sa amin. Ayaw na siya papasukin ng bunso kong kapatid pero sabi ko sige papasukin. Nag-usap kami at sinabi niya lahat. Yung babaeng yun, nakilala niya sa Singapore. Kaya sila umuwi kasi buntis na yung babae. Hindi ako nagsasalita. Hinahayaan ko lang siyang magpaliwanag. Habang umiiyak ako, gustong gusto ko siyang sampalin. Pakakasalan daw niya yung babae dahil dala raw nito yung magiging anak nila. Wala na akong nasabi, pinaalis ko na siya. Wala siyang narinig na kahit ano mula sa akin. Nakita niya akong umiiyak, pero hindi ko kailangang magmakaawa sa kanya. Wala siyang nakuha sa akin kaya hindi niya deserve ang... Iba? Parang dinudurog yung puso ko pero masaya na rin ako para sa kanya. Kaya kahit hindi ko kayang tanggapin, tinanggap ko para sa kaligayahan niya. August 2019, birthday ko na. Masaya na ako actually. Naka-move on na. Pero hindi pa rin nagbo-boyfriend. Wala ring manliligaw. Tapos, nag-birthday ako, nagpunta siya, nagulat ako. Nag-usap kami, kumusta? Sabi ko. Sabi niya, ayun, magkakaanak na ako. Sabi ko, masaya ako kasi magkakapamilya ka na. Then sabi niya, oo nga eh. Di na ako aalis, dito na lang ako. Kaso ang hirap dito. Sabi ko, kaya mo yan. Bigla kaming nanahimik, tumingin siya sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. At sabi niya, sorry, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Sabi ko, ano ka ba? Okay na ako, loko. Then sabi niya, mahal na mahal pa rin kita. Natawa ako bigla. Sabi ko, loko, ayokong maging kabit mo, no? Sige na, umalis ka na. Ayaw niyang umalis. Kaya pinwersa siya ng kapatid ko. Kinabukasan nalaman ng wife niya na nagpunta siya sa bahay. Inaway ako. Sinugod ako sa trabaho, sabi niya. Akala mo kung sino matinong babae kumakabit naman sa asawa ko.
na ang daming nakatingin ng mga katrabaho ko pero hindi sila naniniwala dahil alam nila ang kwento ko. Hindi ko siya papatulan dahil unang-una wala akong ginawang masama o wala akong ginagawang masama. Tapos sabi niya pa, pokpok ka, malandi ka, kabit. Inayawan ka na, pinipilit mo pa sarili mo. Dun na ako na hindi nakapagpigil. Lumapit ako kasi ayokong sigawan. Sabi ko, excuse me, Mrs. ni Kyle? Kung ang pinunta mo rito ay para mag-skandalo, sorry ha, hindi ako pumapatol sa mga ganyan. Mabait akong tao pero kung ipagpapatuloy mo yan, papatulan kita. Sabi niya, ano, bait-baitan ka? Sabi ko, alam mo kung ako sa'yo, hindi ko ibababa ang moral ko sa isang katulad ko dahil ikaw ang legal na asawa. Ikaw ang may karapatan. Pero hindi binababa mo ang moral mo para sa mga ganitong bagay. At uulitin ko, hindi ako kabit ng asawa mo. At wag mo akong tatawagin pokpok at malandi. Dahil kung meron ditong pokpok at malandi, siguro ako, hindi ako yon. Dahil hindi ako papatol sa lalaking alam kong may girlfriend. Sabi niya, siyang nagpapunta sa akin sa bahay niya. Sabi ko, ate girl, hindi ako interesado sa kwento mo. Kahit kay Kyle, hindi ako nanghingi ng explanation dahil sapat na sa akin na makita kang buntis habang ang asawa mo ay ako raw ang mahal. Saka, huwag mo kong hihinga ng paliwanag dahil hindi ko naman hiningi sa inyo yun. Sabay talikod at pasok sa opisina. Pero, nagpunta ako sa banyo at doon ko iniyak ang lahat. After work, diretso kami sa inuman. Umago na ako nakauwi. Pinangako ko sa sarili ko na last ko nang iyak yun. Last na iyak ko na siya ang dahilan. Dumaan ang mga araw, buwan at taon. Naging maayos naman ang buhay ko. Sila? Hindi ko alam. At wala akong balak alamin. Hindi ko masasabi na sobrang saya ko para sa kanila. Pero ipinagpipray ko na sana maging masaya sila. Kung ang pagkawarak ng puso ko ang magiging dahilan para sumaya sila, so be it. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Chelsea at ito ang aking secret file. Now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Sabi mo, kapatid mo, yun pala, asawa mo. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Matagal na akong nakikinig sa programang Secret Files. At matagal ko na rin gustong ibahagi ang kwento ko. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Itago niyo ako sa pangalang Cynthia. 51 years old. And this is my secret file. Nakilala ko si Kiko dahil sa isang patalastas sa tabloid. Oo, dahil sa paglalagay ko ng number ko doon. Nasa lowest point ako of my life during that time. Pagod ako emotionally. Meron akong special someone pero hindi ko alam kung kami pa ba o kung babalik pa ba siya sa buhay ko. At wala akong makausap. Wala akong masandalan. Lahat ng kaibigan ko may kanya-kanya ng pamilya. So I needed to do things for myself. May landline kami pero para lang yun sa mga kasama ko sa bahay.
Uso na noon ang cellphone pero walang tumatawag o nagte-text sa akin para kumustahin ako. So isang araw habang nanonood ako ng telebisyon, napatingin ako sa stepdad kong nagbabasa ng dyaryo. Napansin ko yung page na may listahan ng mga pangalan at numero. Sabi sa ad, kung gusto mong magkaroon ng kaibigan, i-text mo ang number mo sa numerong ito. At ilalathala namin sa dyaryo. DJ Rocky and DJ Jello, hindi na ako nagdalawang isip. Ang alam ko lang sa sarili ko, gusto ko lang ng merong makakausap. Kaya nag-text ako. Lumipas ang ilang araw, sunod-sunod na ang mga mensaheng natatanggap ko. Na para bang hindi na tumigil sa pagtunog ang cellphone ko. At sa dinami-rami ng nakausap ko, ang pinaka nagmarka ay si Kiko. Parang sincere siya. Parang totoong-totoo siya. Mula sa pagiging textmates, nagkausap na kami sa telephone. Then naging bahagi na siya sa araw-araw kong buhay. Then ipinakilala niya pa sa akin ang kapatid niya na itago natin sa pangalang Liza. Madalas kaming magkwentuhan, lalo na pag weekend. At sa tuwing makikita ko ang cellphone ko, si Kiko agad ang naiisip ko. Hindi ko na nga ininda ang pagtaas ng phone bill ko. Ang alam ko lang ay masaya ako kapag naririnig ko ang tinig niya. Dumaan ang ilang mga araw. Nagdesisyon kami na magkita kami. At nung tanungin niya ako kung anong una kong gagawin kapag nagkita kami, ang biro kong sagot, yayakapin at hahalikan kita. Tumawa lang siya. Sabi pa niya, "Nako, hindi mo yan kaya, lalo na't kasama ko ang sister ko." Then sabi ko, malalaman. At dumating na nga ang araw ng pagkikita namin ni Kiko. Hinding-hindi ko makakalimutan na Sabado yun. Kalalabas lang ng nanay ko sa ospital noon. At sinabi ko sa nanay ko na magpahinga na lang siya sa bahay dahil nagpupumilit ito na sumama sa akin sa isang mall. Buti na lang nakinig naman siya sa akin. So sa isang mall, sa tapat ng isang bookstore, doon namin sinet ni Kiko ang aming pagkikita. Then may lumapit sa akin isang babae. Si Liza. Kapatid daw ni Kiko. Habang nag-uusap kami, biglang may lumapit na lalaki. Si Kiko. At hindi na ako nakapagpigil pa. Niyakap at hinalikan ko siya gaya ng sinabi ko sa kanya. Ang saya ko, sobra pakiramdam ko. Totoong-totoo ang lahat. Masaya kami nagkakwentuhan. Kumain kami, nag-bowling, at siya pa ang naghatid sa akin sa MRT habang hinihintay daw siya ng kanyang kapatid sa mall. Nasundan pa ang pagkikita namin. Araw-araw pa rin kami nag-uusap sa telepono ni Kiko. Paminsan-minsan, si Liza din ang nakakausap ko. At malaking bahagi sila ng araw-araw kong buhay. Basta ang alam ko, importante ako para kay Kiko. Hindi niya man sabihing mahal niya ako. Okay lang. Basta hahayaan ko ang sarili ko na mahulog sa kanya. Hanggang sa isang araw, may naikwento siya sa akin. Babae,
na umaaligid daw sa kanya. Pinupuntahan pa nga raw siya nito sa bahay. And since magkaibigan daw ang kanilang mga pamilya, para bang wala siyang choice. Kapag may okasyon dun sa pamilya ng babae, pinupuntahan nila as a family. Pero sabi ko sa kanya, tiwala naman ako eh. Hanggang isang araw, pinagtapat sa akin ni Kiko na sila na raw ng babaeng yon. Dahil nahuli raw sila ng tatay ng babae na gumagawa ng milagro. DJ Rocky and DJ Jello. At that moment, parang tinusok ng paulit-ulit ang puso ko. At ito ang naging dahilan para mawala ako sa sarili ko. Sobrang sakit, hindi ko matanggap. Hindi ko mapigilan ng sarili ko na mawasak. Kaya nang sabihin niya sa akin yun, nagwala ako, nag-inom ako ng nag-inom. At naibigay ko pa nga ang sarili ko sa isang random guy. Sinubukan kong tawagan si Kiko. Umaasa ako ng marinig ang boses niya at sabihin niya sa akin na may pag-asa pa kami. But he let me go. Hinayaan niya lang ako. Tinawagan ko si Liza. Nagpapaliwanag. Pero parang baliwala ang lahat ng paliwanag ni Liza. Kapatid lang naman siya ni Kiko. Si Kiko pa rin ang gusto kong marinig. Si Kiko ang gusto kong makasama. Gusto ko ng atensyon ni Kiko. At pagkatapos ng tawag na yun, I realized na kailangan kong bumangon. Mag-move on. Lumipas sa mga taon, nakapag-asawa ako. Nagkaroon ng pamilya. Pero hindi ko na sila nakalimutan. Si Kiko at si Liza. Na-curious ako kung anong state na ng mga buhay nila ngayon. Kaya hinanap ko sila sa Facebook. Paulit-ulit. Wala akong makita na account nila. Hanggang isang araw, nag-message ako sa mga nag-comment sa isang Facebook page na may kaugnayan sa trabaho nila noon. Yung iba sumagot na hindi raw nila kilala. Pero merong isang sumagot sa akin na kilala raw niya yung Liza. At dun ko na nalalaman ang katotohanan. Pagka-send sa akin ng taong to ng Facebook account nung babaeng tinatawag ko sa pangalang Liza, bumungad sa akin ang profile ng isang pamilyadong babae. Oo, si Liza nga yun.
ang kapatid ni Kiko. Pero hindi niya kapatid si Kiko. Naka-cover photo si Liza, si Kiko, at 2 bata. Nag-scroll ako sa account na yun. At tiningnan ko ang iba pang mga litrato. Hindi lang sila magkapatid. Mag-asawa pala sila. Habang nakatingin ako dun sa mga nakikita kong larawan, parang gustong sumabog ng puso ko at ipagsigawan ang mga katagang manloloko kayo. Ang sakit. Nalinlang nila ako. Nalinlang nila ako. Hindi ko alam kung alin nga yung mas masakit yung pag-iwan sa akin ni Kiko noon o yung katotohanan na lahat ng mga akala ko totoo, kasinungalingan pala. Yung para bang napakwestiyon ako sa sarili ko, ang tanga ko ba? Na parang hindi ko napansin. Ganun ba ako kahinang nilalang? Ganun ba ako sobrang magtiwala? Ang dahil pang tanong na tumatakbo sa isip ko, paano na atim ni Liza? Napanoorin kami ni Kiko na nagyayakapan at naghahalikan habang naroroon siya. Pero naisip ko, nagamit ako. Dahil sa tuwing lumalabas kami ni Kiko, ako ang gumagastos sa amin. At okay lang sa akin yun. Dahil mahal ko si Kiko. May mga pagkakataon pa ngang nagbibigay din ako ng pera kay Liza. Para bang naging sugar mommy ako. So ganun ba yung setup nila? Hahanap sila ng biktima nila? Papakilala si Liza na siyang kapatid ni Kiko? Para lang makapanghut-hut. Ang sakit. Ang sakit. Matagal bago ko naproseso ang lahat. Pero sa huli, pinili ko pa ring patawarin sila. Hindi dahil sa naintindihan ko kung bakit nila yun ginawa sa akin, kundi dahil gusto kong makalaya sa sakit. Gusto ko na makamove forward. Hindi ko man maunawaan ang lahat. Ang mahalaga, sa kabila ng lahat, napasaya pa rin ako ni Kiko at Liza sa mga panahong kailangan ko ng kasama. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Cynthia at ito ang aking secret file. And now, it's time for SPG, as in Super Bacchanal Secret File. Natutulog pa siya, pero sinubo ko na. Bang! Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago mo ako sa pangalang Luningning. At ito, ang
ang aking SPG. As in super. Background. Secret file. Ang hirap magbuntis. Oo. Buntis ako ngayon sa pangatlong anak namin ng husband ko. At nasa ikatlong buwan na ako sa first trimester. Hindi ko alam kung ba't ako nagkakaganito. Pero laging mapait ang panlasa ko. Yung bibig ko parang may nginungoy ang bakal na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Tapos, yung mga paborito ko, hindi ko na makain ng basta-basta lang. Grabe. Never ko itong naranasan sa pagbubuntis ko sa unang dalawa kong anak. Ngayon lang as in. Bet na bet kong kumain ng ramen, pero pag nasa harap ko na ang ramen, naduduwal ako. Nasusuka ako. O hindi naman kaya bigla akong magpapahanap ng lechon, ng ube halaya, o ng kahit anong matamis. Tapos pag andyan na, biglang ayoko na. Napaka-unpredictable ng paglilihi ko, paminsan-minsan. Grabe DJ Rocky at DJ Jello, grabe! Kaya eto, kawawa ang mister ko. Bang! Nakagawa kasi ako ng kasalanan sa kanya. Mahimbing ang tulog niya isang gabi. Pero natatakot ako na baka bukas pagkagising niya, bigla siyang mag-beast mode. Hihingi na lang ako ng pasensya at pang-unawa. Pero eto nga kasi ang nangyari. 12:00 ng hating gabi, hindi ako makatulog. Tulog na ang mister ko at ang dalawa naming mga chikiting. Katabi lang namin dito sa kama. Pinipilit kong matulog pero wala talaga. Hindi ako inaantok kasi nagugutom ako. Nagugutom ako, may cravings ako. At ang weird, alam nyo kung bakit? Nagke-crave ako ng hotdog na dinikdik sa mayonnaise. Oo. Hating gabi na hating gabi. Okay na ako sa hotdog kasi meron dito. Pero parang wala kaming mayonnaise. Kasi hindi na kami nagsasalad. Kaya naisip ko, Diyos ko, paano na to? Kaya ang ginawa ko, mag-isa akong lumabas ng bahay nang hindi alam ni mister at ng mga bata. Naglakad ako sa may kanto at tiningnan kong bukas pa ang tindahan doon. Sa awa ng Diyos, bukas pa naman. Kaya nagtanong ako kung meron silang mayonnaise. Meron daw. Ay, salamat. Nakabili ako. Tas ayun na, umuwi na ako. Binuksan ko yung freezer. At lulutuin ko na sana yung hotdog doon. Pero may nakita akong isang kapirasong papel na may nakasulat. Binasa ko. At ang sabi ay, lutuin mo to for breakfast, mommy. Magbabaon ako for work. Love you. Napadasal ako. Kasi ipinagbilin pala ng mister ko na babaunin niya yung hotdog na yun. Paano ako? Crave na crave ako sa hotdog niya. Alam kong hindi ako makakatulog nito kung hindi ko makakain ng hotdog niya. At lalong hindi ako makakatiis na hindi makakain ng hotdog niya na may mayonnaise. Bang! DJ Rocky at DJ Jello, muntik akong mapaiyak. Hindi ko alam ang gagawin. Pero nag-isip ako ng mabuti. At nagdesisyon ako na sumuway sa instruction ni mister.
Kinuha ko ang naninigas na hotdog niya sa freezer. Dinefrost ko sa planggana na may tubig. Hinubaran ko ang hotdog niya ng balot nitong plastic. Pinaandar ko ang stove at isinalang ang kawali na may konting mantika. At dito ko na ipinrito ang hotdog ni Mister. Nang makita kong mamasa-masa pa ito sa pagkakaprito, kinuha ko na ang hotdog at inihanda ang mayonnaise sa isang maliit na mangkok. Tinusok ko ng tinidor ang hotdog ni Mister at dinikdik ang magkabilang dulo nito sa mayonnaise na nabili ko sa tindahan. At sa wakas, kinain ko ang hotdog niya at nasatisfy ang cravings ko. Tsaka ako nakatulog ng mahimbing. Sa isip-isip ko lang, wala na siyang magagawa. Nakain ko na ang hotdog niya at hindi ko na yun pwedeng iluwa. Magsusorry na lang ako bukas paggising niya. DJ Rocky at DJ Jello, I feel guilty. Pero di ba nga ayon sa kasabihan, huwag tanggihan o pabayaan ang cravings ng isang buntis. Kaya kinabukasan, inunahan ko na ang mister ko. Sabi ko sa kanya pagising niya, niluto ko na ang babaunin niyang hotdog dahil nag-crave ako kagabi. Sabi ko, ipagluluto ko na lang siya ng corned beef. Yun na lang ang almusal at babaunin niya. Akala ko paggagalitan ako, pero hindi pala. Hindi naman nagalit. Sabi lang niya, okay. Naintindihan na siguro niya. Huwag niyang kakalimutan, anak niya ang daladala ko. At bawal akong ma-stress. Tapos bigla siyang yumakap sa akin at nag-kiss sa leeg. Aba, naramdaman ko ang isa pa niyang hotdog na umumbok-umbok sa tiyan ko. Kaya ayun, wala na akong nagawa. Sinubo ko na lang din yung hotdog na yun. Para makabawi, may mayonnaise din yun. Kaya kompletos recados pa rin ang almusal ko. Pagkatapos ay pinagluto ko na siya ng corned beef na favorite din naman niya. Winner ang lahat, walang nawalan. Hanggang dito na lang po DJ Rocky at DJ Jello. Special shoutout kay DJ Rocky na buntis din tulad ko. Sana'y maging maayos ang pagbubuntis at panganganak natin. Salamat at more power sa inyo. Muli, ako si Luningning at ito ang aking SPG as in super Wagner secret file. And now it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Paano kita ipaglalaban sa pamilya mo kung hindi ko alam na puro pakitang tao lang pala sila sa akin? Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Archer. At ito ang aking secret file. Maniniwala ba kaya kayo kung sasabihin kong na love at first sight ako noong makita ko ang isang babae? Itago na lang natin yung babae sa pangalang Matet. Si Matet ay mestiza, bagamat hindi Chinese. Balikan ko lang yung time na pumunta siya sa lugar namin para daanan yung mga kasama niya na a-attend sa isang youth encounter sa kabilang simbahan. Nakatambay kami noon ng mga barkada ko sa harap ng tindahan sa tapat ng bahay na pinuntahan niya. Nung time na yon, puro kami kabataang lalaki sa lugar namin. Meron ding mangilang-ngilan na dalaga. Pero ika nga, hindi talo. Sumama kami ng mga barkada ko na magatid sa kanila. At habang nasa daan kami, inalam ko sa taga rito sa amin kung anong pangalan niya. Sabi sa akin, siya, si Ate Matet yun. Presidente ng youth choir ng simbahan. Magaling din yun maggitara.
Fast forward, dumating yung time na naghahanap sila ng mga bagong miyembro. Inaya ko yung mga barkada ko na sumali. Lakas ng loob, no? Kahit alam ko naman na wala akong talento sa pagkanta. Pero aaminin ko, bago pa man ako pumasok sa choir, hindi talaga ako palasimba. At eto ako ngayon, halos buong linggo ng mga misa, ina-attendan ko. Grabe, no? Ginamit ko pa si Lord para sa pansariling interes ko. Hanggang sa nalaman na rin ng mga ibang choir member na may pagtingin ako kay Matet. Lahat sila nagbigay ng paalala sa akin, sabi nila, "Kuya, marami na nagtangka, lahat sila bigo. Baka hindi mo kayanin yung parents niya." Dahil doon, lalo akong na-challenge at naglakas loob. At nang makaipon na ako ng lakas ng loob at kapal na mukha, nagsabi ako kay Matet, "Matet, pwede ba ako makaakit ng ligaw sa inyo?" Ang naging sagot niya lang sa akin ay, "Seryoso ka?" Mabilis akong sumagot ng, "Oo." Pumayag naman siya, DJ Rocky at DJ Jello. Hanggang sa dumating na yung araw na itinakda para magpunta ako sa bahay nila. Medyo pinagpapawisan ako sa nervyos, pero naisip ko, eto na to, wala nang urungan. Pinagbuksan ako ng gate ng katulong nila Matet at sinamahan na pumasok sa loob ng bahay dahil nagdi-dinner pa lang sila ng family niya. Kaya doon muna ako sa sala nag-antay. After nilang kumain, lumabas si Matet kasama yung mommy niya at yung youngest brother niya. Unang impression ko sa mommy niya, mukhang masungit at istrikta. Natatakot na tuloy ako. Sabi sa akin ng mommy niya, "Maupo ka." Hindi pa man dumadampi ang puwetan ko sa sofa nila, nagtanong ang mami niya sa akin, "Anong ginagawa mo rito? Seryoso ka ba kay Matet?" Magkasunod niya na itinanong sa akin yun. Lumakas lalo ang kaba ko na halos maihi ako sa nervyos. Sumagot ako ng, "Ma'am, hindi po ako pumunta rito at haharap sa inyo kung hindi po malinis ang intensyon ko." Nasindak ako nung sumagot siya ng, "Ano namang ipapakain mo sa anak ko?" Napalunok na lang tuloy ako at naisip ko, ba't ganun agad ang tanong niya sa akin? Sumagot ako at sabi ko, "Ma'am, maniligaw pa lang naman po ako. Pero kung aabot po kami ron, alam ko po na hindi ko mahihigitan o mapapantayan yung maginhawa niyang buhay ngayon. Pero pinapangako ko po na hindi po siya dadanas ng hirap." Yun lang at tumayo ang mami niya. Iniwang kaming dalawa ni Matet sa sala. Pagkaiwan sa amin ng mami niya, nagsalita si Matet. "May sasabihin ka ba?" Natuyo na yata yung laway ko noon at hindi ako makapagsalita, DJ Rocky at DJ Jello. Tumayo si Matet at kumuha ng baso na may tubig. Sabi niya, "O, uminom ka muna." Nang makabalik na ako sa wisyo ko, ipinagtapat ko kay Matet yung hangarin ko sa kanya. Sagot niya sa akin, "Kaya mo bang mag-antay?" Siyempre, oo ang sagot ko. Sabi niya, "Sige, antayin mo makatapos ako ng college." Naisip ko, hala, mahigit 1 year pa yun. Pero nakapagbigay na ako ng commitment na pangangatawanan ko ang paghihintay sa kanya. Fast forward, dumating ang pinakahinihintay kong araw, yung graduation day ni Matet. Paglipas ng ilang araw, dumalaw ako sa kanila. Sabi niya, "Tara, simba tayo. Walking distance lang naman yung simbahan sa bahay nila." After ng misa, sabi niya, "Gusto mong malaman yung sagot ko sa'yo?" Ang tugon ko sa kanya ay, Ano na nga bang lagay ko sa'yo, Matet?" Then sumagot siya ng, "Oo, Archer, tayo na." DJ Rocky at DJ Jello, gusto kong sumigaw at magtatalon sa sobrang tuwa nun. Ang saya-saya ko. Hindi ko makakalimutan ang petsa kahit kailan. May 23, 1991. Yun ang petsa kung kailan ako unang nagkaroon ng girlfriend, si Matet. At oo, ako rin ang unang boyfriend niya. Kaso nga lang, hindi pa man namin na-enjoy yung bago naming relasyon na dalawa,
may nangyaring hindi namin gaanong inaasahan na sumubok agad sa tibay ng pagmamahala na meron kami ni Matet. Pinadala si Matet ng parents niya sa Belgium, dun sa mga tita niya. Pagkatapos ng ilang buwan, lumipat siya sa Dubai. Kasi nakahanap siya ng trabaho sa Dubai International Hotel bilang front desk officer. Kaya naging long distance ang relationship namin. Tanging sulat lang o snail mail ang naging ugnayan namin. Pero kahit ganun, hindi kami pumalya sa pagpapadala ng liham sa isa't isa. Pagkatapos ng isang taon, nakapagbakasyon si Matet sa Pilipinas. Tuwing narito siya, sinisiguro namin na bawat oras na magkasama kami ay sulit na sulit. Pagkatapos ng 2 taon niya na kontrata sa Dubai, lumipat naman siya sa Bahrain para magkasama na sila ng daddy niya doon sa hotel na pinagtatrabahuan nito. Bago dumating ang 4th anniversary namin, napag-usapan namin na isasama ko siya sa amin para makilala naman niya yung mga magulang ko. May 23, 1995. Nagpahanda pa ako ng lunch sa mama ko. Pinuntahan ko siya sa simbahan kasi yun ang napag-usapan namin kung saan kami magkikita. Pero lumipas ang oras ng tanghalian, inabot na lang ako ng 2:30 ng hapon. Hindi talaga dumating si Matet. Hindi ko alam kung bakit siya hindi sumipot. Ang bigat ng dibdib ko, napaiyak na lang ako, DJ Rocky at DJ Jello. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, nagpasya ako, umuwi na lang. Naglalakad ako noon. At nung lampasan ko ng bahay nila, nakasalubong ko si Matet. Kasama ko. Kasama ang mami niya. Pero hindi niya ako pinansin. Naglalakad lang siya na nakayuko. Pero alam kong nakikita niya akong umiiyak ng mga oras na yun. Hindi ko alam kung anong nagawa akong mali sa kanya at biglang ganun na lang ang trato niya sa akin. Pagdating ko sa bahay, pilit kong tinatawagan sa telepono si Matet. Pero hindi ibinibigay ng parents si Matet sa kanya yung telepono. Pag sinasabi ko ang pangalan ko, binababa nila yung tawag. Kinabukasan, nagpatulong ako sa best friend ni Matet para lang magkausap kami. Sinet up yung usapan sa bahay nila. Pagdating doon ni Matet, nakita kong mugtong-mugto ang mga mata niya. Tinanong ko siya, Matet, anong nangyari? Ba't hindi ka dumating? Ba't di mo man lang ako pinansin o magkasalubong tayo? Sunod-sunod ang mga naging tanong ko sa kanya. At isa lang naging sagot niya sa akin. Mag-cool off muna tayo. Hindi mo ko kayang ipaglaban sa pamilya ko. Sabay kwento ng mga kung ano-anong negatibong komento mula sa magulang niya. DJ Rocky at DJ Jello, buong akala ko tanggap ako ng side niya simulat sa pool. Sa tagal na kilala nila ako bilang boyfriend ni Matet, puro pakitang tao lang pala sila sa akin. Sabi ko kay Matet, paano kita ipaglalaban kung hindi ko alam na ganun pala sila sa akin? Puro pakitang tao lang. Magiliw naman nila akong tinanggap tuwing pupunta ako sa inyo. Maayos silang makitungo at makipag-usap. Tapos malaman-laman ko, tanging bunsong kapatid mo lang pala ang nagtatanggol sa akin tuwing may masama silang sinasabi habang nasa abroad ka. Lumipas ang ilang araw, nawalan ako ng ganang makisalamuha sa ibang tao. Naglaylo na rin ako sa choir. Kinausap ni Matet ang ate ko at yung ibang choir members. Eto nga ang nalaman ko. Nagigilty raw siya na mahal niya raw ako at hindi niya ako niloko. Naiipit lang daw siya sa sitwasyon kasi pinapipili siya ng magulang niya. Kung sila ba o ako, na kung ako raw ang pipiliin niya, kalimutan niya na raw sila. At sila nga ang pinili ni Matet just to please them. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya dumating sa tugpuan namin sa simbahan. Sila palang dahilan kung bakit hindi siya tumupad sa usapan namin. Paglipas ng 2 taon, bumalik na si Matet dito sa Pilipinas for good. Pinahanap niya ako sa common friend namin para magkausap kami. Agad ko siyang pinuntahan sa isang mall kung saan namasukan na siya bilang management trainee. At habang pauwi kami, sabi niya sa akin,
Bakit hindi ka gumawa ng paraan para magkaroon ulit tayo ng communication? Ang aga mo namang sumuko. Sagot ko sa kanya. Alam ko ang ibig sabihin ng cool off. Parehas lang yun sa breakup. Cool off lang ang ginamit mo para hindi masyadong masakit. Matet, hindi agad mawawala yung pagmamahal ko para sa'yo. Ikaw ang first love ko. Pero alam kong wala akong laban kasi parents mo ang kalaban ko. Dan sabi ni Matet, gusto rin naman niyang tuparin yung pangako niyang kilalanin ng personal ang parents ko. Kaya isinama ko siya sa amin. At sa wakas nakilala niya yung buong pamilya ko. Sa gitna ng lahat na itanong ko sa kanya ang isang bagay. Pwede pa ba nating dugtungan yung nakaraan natin? Then ang sagot niya sa akin, Archer, sorry pero may boyfriend na ako. Nasa Bahrain din siya. Pagkatapos ng kontrata niya dun next year, ikakasal na kami. Sobrang bigat ng loob ko nang marinig ko yun mula sa kanya. Pero kinailangan kong tanggapin na hanggang dun na lang talaga ang ugnayan naming dalawa ni Matet. Fast forward, dumating yung araw ng kasal ni Matet. Nagpadala pa siya ng imbitasyon, pero hindi na ako nagpunta. Para ano? Para san pa? Para makipagplastikan ako sa mga magulang niya? Wag na! At isa pa, masakit para sa akin na makita siyang ikinakasal sa iba. Dapat ako yun eh. Dapat ako yun. Ayoko rin makita yung mga magulang niya na siyang dahilan kung bakit nahadlangan ang relasyon naming dalawa. Pero sa kabila ng lahat, gusto kong pasalamatan si Matet. Lalo na sa mga magagandang alaalang iniwan niya sa akin. Sa mga pinagsamahan namin. Siguro nga, iilan lang kaming dalawa sa mga taong pinagtagpo. Pero hindi naman talaga itinadhana. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Archer. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Pinerahan ko ang mga magulang ko para sa boyfriend ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Minel. At ito, ang aking secret file. Ang una kong sasabihin sa sulat na ito ay nagkasala ako. Oo, may malaking kasalanan ako sa mga magulang ko. Kinailangan kong magsinungaling sa kanila. Naging desperada ako alang-alang sa boyfriend ko. At bago ako mahusgahan ng iba, sana ay maintindihan din ng mga nakakarinig nito ang anumang pinanggalingan ko. Kung bakit ko yun nagawa. Nagsimula ang lahat sa isang biro, DJ Rocky at DJ Jello. Itago natin ang jowa ko sa pangalang Greg. Kilala si Greg bilang estudyante na palaging madumi ang sapatos. Ang katwiran niya, may sentimental value daw yun. Dahil yun ang huling sapatos
na binili ng nanay niyang OFW bago raw ito pumanaw abroad. Kaya ayaw niyang palitan. Tinutukso siya ng mga blockmate namin sa college. Guilty ako. Guilty ako kasi minsan ko rin siyang tinukso. Pero noong nalaman ko ang totoo sa kung bakit ayaw niyang palitan ang shoes niya, nakonsensya ako. Minsan, nakapagbiro ako sa harap ng buong block namin. Sabi ko, actually guys, pogi si Greg sa shoes niya. Pero kapag yumaman ako, Greg, ililibre kita ng bagong shoes para lalo kang gumwapo. Pagkatapos noon, ay nagtilian lahat ng mga kaklase namin. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, ang intensyon ko lang sa pagkakataong yun ay pag-aani ng bigat na nararamdaman ni Greg. Kumbaga, i-cheer up siya na okay lang yung shoes niya na yun. Pero dahil sa biro kong yun, lalo siyang napalapit sa akin. Mas naging open siya sa akin na makipagkaibigan. Ako naman, sa hindi sinasadyang paraan, naging close sa kanya. Sa totoo lang, may itsura naman talaga si Greg. Gwapo talaga siya. Sapatos lang niya ang naiiba. DJ Rocky at DJ Jello, mula noong maging close kaming magkaibigan, naging tampulan kaming dalawa ng mga tuksuhan. Minsan, napipilitan kaming sakyan ang mga kaklase namin dahil totoong napapakilig kami sa mga tuksuhan nila sa amin. Nade-develop na rin kasi talaga yung feelings ko para kay Greg. Ayoko lang talagang gawing obvious kasi, hello, baka mauwi lang sa wala ang lahat. Pero meron nang namumuo talaga. Meron na. Hanggang sa isang araw, bago matapos ang first semester, nagtapat si Greg ng feelings niya sa akin. Sabi niya sa akin, Nell, I love you. Kahit mahirap lang ako, gagawin ko lahat. Mapasaya ka lang. Mamahalin kita ng buo. Honestly, wala akong dahilan para i-reject si Greg. Kaya sinagot ko siya ng oo. Walang judgment sa katayuan ng buhay ni Greg. Basta, nagbase lang ako sa ugali at karakter niya. I said yes. This was in February of 2023. Habang tumatagal ang relasyon namin ni Greg, mas lalo kong nakikita kung paano nagsastruggle ang pamilya niya. Tatay na lang niya ang kumakayod since wala na yung nanay niya. Ilang taon na ang lumipas nung namatay ito. Mula noon, mas sumubsob sa paghahanap buhay ang tatay ni Greg. Nagtitinda ng street food gaya ng fishball, kikiam at siomai. May pwesto siya sa labas lang ng eskwelahan namin. Pero aminado si Greg na hindi sumasapat ang kita ng tatay niya para sa mga pangangailangan niya sa eskwela at maging sa pang-araw-araw. Kaya naman ang ginagawa ko, tinutulungan ko si Greg mula sa mismong allowance ko. Hindi ko binibigyan ng pera ha, pero binibilhan ko siya ng pandagdag na pagkain.
Although hindi naman siya humihingi. Hindi rin naman niya ako tinatanggihan. Dahil alam niyang kailangan niya. Sapat naman na sa akin yun eh. Sapat na sa akin yung ma-appreciate niya ako. Yung thank you niya sa akin. Mahal ko naman siya eh. And I want him to succeed in life. Kaso, darating at darating pala talaga sa relasyon ninyo yung parte na susubukan ni Lord kung hanggang saan ang kaya mong ibigay o isakripisyo. Lalo na noong naaksidente si Greg. Oo, DJ Rocky at DJ Jello, naaksidente si Greg. At hindi ko alam kung paano ko siya tutulungan dahil sa nangyari. Hanggang sa nag-isip ako at naisip ko na lunukin ang pride ko at humingi ng tulong sa parents ko. At hindi ko ina-expect ang reaksyon nila sa mga sinabi ko. Kabadong-kabado ako noon. Hanggang sa tuluyan na nila akong pinahiram ng pera. Yung konsensya ko, hindi ako pinapatulog. First time ko kasing gawin yun. Yung magsinungaling ng ganun katindi. Pero ano bang magagawa ko, DJ Rocky at DJ Jello? Desperado na ako na matulungan si Greg. 50,000 pesos. 50,000. Yun ang ipinahiram sa akin ng parents ko. At yun ay buong-buong ibinigay ko sa tatay ni Greg. Nung una, ayaw tanggapin ni Tito ang perang iniaabot ko. Pero, kalaunan ay nakumbinsi ko siya. Ang sabi ko, Tito, isave muna natin ang buhay ni Greg. Siguraduhin muna natin na okay siya. Ako na pong bahala sa pera. Huwag na muna po kayong mag-alala. Pagkatapos kong sabihin yun, paulit-ulit niyang sinabing nakakahiya. Nakakahiya. Pero tuwing tinitingnan namin ang kalagayan ni Greg, wala naman kaming magawa. Lalong-lalo na si Tito. Wala siyang magagawa kundi tanggapin ang tulong na bigay ko. Doon siya lalong nakumbinsi na unahin ang kailangan. Ako naman sa sarili ko, naisip ko na tsaka ko na poproblemahin kung ano man yung pagsisinungaling na ginawa ko sa mga magulang ko. Basta bahala na. DJ Rocky at DJ Jello, naoperahan si Greg. Nabayaran namin ang bill ng doktor at sa ospital. Thankful si Greg. Pero medyo nahihiya. Sabi niya sa akin, Nel, babawi ako sa'yo balang araw. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Sagot ko naman sa kanya, Greg, ang importante ngayon, gumaling ka ng husto at sigurado tayo na hindi ka mapapano. Ilang buwan din ang lumipas
bago tuluyang nakarecover si Greg, DJ Rocky at DJ Jello. Pero yun lang. Nadiskubre nila mama at papa na nagsinungaling ako. Inexplain ko na hindi ko inilagay sa investment yung hiniram kong 50,000 pesos. Inamin ko ang totoo. Inamin ko ang totoo. Wala na rin akong choice. Nang hihingi sila sa akin ng proof, wala akong maibigay. Hanggang sa nakita nila ang resibo nang nabayaran ko sa ospital. Nagsabi ako ng totoo. Pero ang kapalit nito ay ang pagkasira ng tiwala ng mga magulang ko. Nagalit sila sa akin. Matagal akong umalis ng bahay. Nakitira sa ibang kamag-anak. Naintindihan ko naman na mali yung ginawa ko. Nangako naman ako sa magulang ko na unti-unti kong babayaran yung utang ko pag nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Uunti-untiin namin ni Greg. Ang masakit lang dito, DJ Rocky at DJ Jello, marami silang panlalait na binitawan tungkol kay Greg. At syempre, hindi yun alam ni Greg. Sinarili ko lang. Dahil ayokong masaktan ng boyfriend ko. Mahal ko siya. At naaawa ko sa kalagayan niya. Hanggang sa humupa ang tensyon sa pagitan namin ng mga magulang ko. Yung pag-alis ko sa bahay namin. Siguro, paraan ko na rin yun para mag-reflect sa mga naging aksyon ko. And at the end of the day, mahal ko rin naman ang mga magulang ko. At mga magulang ko sila. Kaya naman umuwi ako sa bahay namin. Malaki ang tampo sa akin ng mga magulang ko, especially ni Mama. Nung humingi ako ng tawad kay Papa, napatawad niya ako. Sinabi niya sa akin na kakausapin din niya si Mama. At hindi ko makakalimutan ang conversation namin ng tatay ko. Sabi niya sa akin, "Ang bata mo pa, anak. Pero ganito ka na magmahal. Sana huwag mong kalilimutan na magtira ng pagmamahal para sa sarili mo, ha? Hanggat kaya kong suportahan ka, hindi naman kita bibitawan. Pero unahin mo muna ang sarili mong mga pangarap. Mahal na mahal ka namin. At lahat gagawin namin para sa kinabukasan mo. Para sa magandang future mo." Naiyak na ako nun. Nang bigla pa akong yakapin ng mahigpit ni Papa. Eventually, napatawad din ako ni Mama. And before graduation day namin ni Greg, nagkausap kami ni Mama. Doon ko sinabi sa kanya na nagsisisi ako. It's just that kumapit lang talaga ako sa patalim. Sa pagsisinungaling.
At ang pangako ko na hindi na ako maglilihim. Na magiging totoo na ako. DJ Rocky and DJ Jello sa ngayon, engaged na kami ni Greg. May bago na rin siyang sapatos. Na-convince ko siyang bumili ng bago at i-preserve na lang yung lumang shoes na suot-suot niya parati noon. Mamamanhikan within this year si Greg sa family namin. At inihahanda ko na rin ang parents ko. Lalo na tungkol sa plano namin ni Greg na magpakasal. Siguro kung may aral man akong maibabahagi tungkol sa naging experience ko, yun ay ang mas maging open at tapat. Na basta may malinis kang intensyon sa gusto mong gawin, hindi mo kailangang pagtakpan ang sarili mo. Napatunayan ko yun sa pagmamahal ko kay Greg. Para kay mama at papa, sorry rin po talaga. I know nag-usap na tayo, pero publicly, I just wanna say sorry. Sisikapin ko na hindi na uli masira ang tiwala ninyo. Hindi namin sisirain ni Greg ang tiwala nyo sa amin. And I just hope na matanggap nyo na ng buong buo ang pinipili kong mahalin habang buhay. Si Greg. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. More power sa inyong programa. Muli, ako si Minel. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for SPG, as in Super Backganer Secret File. Pogi man sa inyong paningin, may mabahong hotdog pa rin. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Madalas talaga akong nakikinig sa inyo. Lalo na kapag mag-isa ako. Minsan nga, para na akong baliw na natatawang mag-isa sa mga SPG Secret Files na pinapakinggan ko. And this time, ang storya ko naman, ang ibabahagi ko na medyo malayo sa nakakatawa. Well, nakakatawa rin siguro in a weird and awkward way. At gayon pa man, SPG pa rin ito. Kaya, I will still share it with you. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Forbidden Superhero. At ito, ang aking SPG, as in Super Backganer Secret File. Nung nasa exploration era pa ako, meaning nasa dating apps pa ako, medyo marami-rami akong nakachat at na-meet. Siguro more than 6 na. Then dumating si lucky number 7. Si lucky number 7 ay moreno, matangkad, may gym body, maraming tattoo, at sobrang gwapo. Yung tipong pag nakita mo sa daan, kahit straight ka, mapapalingon ka talaga. At first, nagpa-hard to get pa ako. Dahil nakaka-intimidate yung katawan.
Ang laki! Talaga. Bang! Pero habang nag-uusap kami, sabi niya, nasa face lang daw siya na talagang lumalaki yung katawan niya. Dahil meron siyang program na sinusunod. Basta ang galing niya makipag-conversation. Kaya naengganyo na akong makipagkita sa kanya. So sinundo niya ako. At nakakotse pa siya. Sa isip-isip ko, ay may kaya ite. Bang! At eto na, DJ Rocky and DJ Jello, pagpasok ko sa sasakyan ni Lucky number 7. Ambango ako. Bang! Ambango! Grabe, ang manly, ang classy. Parang BGC boy ang vibes. Tapos wala ring pinagbago ang kanyang itsura sa personal at sa kanyang profile. Bonus na yon. So nag-drive na siya, kwentuhan lang kami. Ang funny niya in fairness, maganda ang kanyang sense of humor at stylish pa. Ako naman ay naka-t-shirt, denim shorts at naka-crocs with socks lang. Pero siya nakapantalon, polo at sapatos. Para bang ang sobrang formal niya. Natanong ko pa nga siya kung gusto ba niya magpalit ng outfit. Kasi, naiilang ako. So fast forward, dumaan kami sa bahay niya para makapagpalit siya ng damit. Iniwan niya ako saglit sa kotse. Pagbalik niya, ay naka-shorts above the knee na siya at naka-crocs na rin para matchy kami. Bang! Then, dumiretso na kami papunta sa isang lugar na walang kusina. Bigla akong naisip na magbigay ng thrill. So, tinanong ko siya, gusto mo ba ng thrill? Paano kung ibaba mo yung window mo, tapos hubarin ko yung shorts ko, tapos ikaw din, ibaba mo yung iyo, and then ibubuko juice kita. Tumawa siya. Then sabi niya, go! So ayun na nga, binaba niya ang bintana, hinubad niya ang shorts ko. At tinanggal ko rin ang kanyang shorts. Pero eto na nga, kung iniisip nyo na bigla siyang pumreno, nadulas, ako hindi. Kasi nung binaba ko ng shorts niya at nagsimula na akong sumisid. Grabe. DJ Rocky and DJ Jello, grabe talaga. Yung kotse niya parang na-defrost na may naiwang isda sa loob. Grabe! Ang lansa, yung tipong amoy kulo, bugok na itlog, may halong pawis at kung ano-ano pa! Bang! Pero dahil nahiya na ako't nataranta, kahit naduduwal ako, go pa rin ako. Tiniis ko talaga, DJ Rocky and DJ Jello. As in, maduwal-duwal ako pero para talaga hindi na lang ako mapahiya dahil nandun ako sa moment. Sige, ilalabang ko na. Bang! But after that, wala na. Hindi ko na siya kinausap, binlock ko siya. Sayang kasi ang gwapo, ang bango sa panlabas na anyo pero yung hotdog, expired. Kaya sana maging aware kayo, mga friends, na kahit gaano pa kapogi ang isang lalaki, pwedeng merong sikreto sa loob
ng kanyang underwear. At itong sikreto na to ay isang mabahong sikreto. Dahil pogi man siya sa inyong paningin, posibleng may mabahong hotdog pa rin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky and DJ Jello muli. Ako si Forbidden Superhero. At ito, ang aking SPG, as in Super Pagner Secret File. Bang! It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. May singsing na, pero nabuntis niya ang nilalandi niya. Hi DJ Rocky and DJ Jello. College pa lang ako, nakikinig na ako ng programa ninyo. Ewan ko ba? Aliw na aliw ako sa pakikinig ng mga kwento. Dahil sa mga idine-deliver na storya na inyong binabasa. Natagpuan ko rin yung sarili ko na nagbabahagi ng sarili kong kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jana. 28 years old. Currently OFW sa bansang Rome. And this is my secret file. March 2020. Nasa college ako. Nang biglang nag-announce na suspended na ang klase dahil sa COVID-19. Agad-agad akong umuwi. Dahil bahay-eskwela lang naman talaga ang routine ko. Lumipas sa mga araw, ganun pa rin. Suspended ang mga klase. Nag-lockdown. Kaya hanggang barangay lang ang gala ko. Then isang hapon, naisipan kong magpaturo ng motor sa asawa ng ate ko at mga pinsan ko. At merong lalaki na nakamotor na pabalik-balik. Para bang nagpapapansin? Kilala ng asawa ng ate ko. Itago natin siya sa pangalang BJ. Nag-hi sa akin si BJ. Di ko siya pinansin kasi hindi ko naman siya kilala. At pagka-uwi ko ng bahay, nag-open ako ng Facebook account ko at merong notification. BJ sent you a friend request. Tinanong ko yung asawa ng ate ko. Then sumagot siya sa akin na ito raw ay kakilala niya. Ito daw yung nakamotor kanina. Kinuha lang daw yung Facebook account ko. Hindi na lang ako kumibo. Dinecline ko ang friend request niya. Then after few days, consistent. Gusto talagang i-friend ako. Nag-request uli. Hindi ko pinansin. Kasi nga, alam ko naman na mas ahead itong lalaking to sa akin. Ako estudyante pa lang, siya nagtatrabaho na.
Days passed by. Nang maisipan kong buksan ang message request ko, dito na tumambad sa akin ang mga message ni BJ. Ang dami niya mga good morning, good evening, pati happy lunch. Tapos may nabasa ako dun, "Hi sungit." Hindi ko pa rin siya nireplyan. Then maya-maya pa may nag-text na sa akin. Sabi, "Hi sungit, hindi mo nga ina-accept friend request ko. Baka pati tong number ko i-block mo na rin ha." At doon na ako nag-reply, "Ano pong kailangan niyo kuya?" Sumagot siya sa akin ng, "Nangungumusta lang, sungit mo naman." DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko alam na sa pagre-reply kong yun, mag-uumpisa na ang pagkagiliw ko sa kanya. Araw-araw, magkausap kami. Alam kong nauhulog na ang loob ko sa kanya, pero hindi ko muna yun inaamin sa kanya. Hanggang sa dumating yung panahong niligawan niya na ako. Araw-araw, nagpapadala siya ng bulaklak sa bahay. At kapag meron siyang oras, pumupunta siya sa bahay. Nalaman ko na itong si BJ ay isang licensed engineer. Kung malapit lang ang project niya sa bahay, pumupunta siya. Kung may liga sila, pagkatapos ng laro nila, pumupunta siya sa bahay. Then June 29, 2020, sinagot ko na siya. Nagulat na lang ako na paglabas ko ng bahay namin, naroon siya. At ang sabi niya sa akin, "Magbihis ka, may pupuntahan tayo. Balikan kita after 30 minutes ha. May side project lang ako." After 30 minutes, nakabihis na ako, sinundo niya ako, at pumunta kami sa isang kilalang restaurant sa city namin. DJ Rocky and DJ Jello, masaya ako sa taong to. Maayos naman at okay ang relasyon namin. Hanggang sa graduate ako. Lumabas uli kami kasama ang buong pamilya ko. Si BJ may daladalang bulaklak at isang paper bag. Nung binuksan ko ang regalo niya, nagulat ako sa mga nakita ko. Merong pera. Yes, pera. Tinanong ko kung para saan yun. At ang sagot niya sa akin ay, gamitin ko raw yun para maghanap ng trabaho. Pero sa totoo lang, ayokong kunin. Kasi baka kung ano namang hingin niya sa akin. Naisip ko nga na kaya ko namang maghanap ng trabaho gamit yung pera ko eh. So DJ Rocky and DJ Jello, gusto kong ibalik sa kanya yung ibinigay niya sa akin. Kaya ibinalik ko sa kanya. Pero pagka-uwi ko ng bahay, nakita ko na lang na yung pera nasa loob ng bag ko. Kaya nag-chat ako kay BJ at ang sabi niya sa akin, graduation gift niya raw yun para sa akin. Okay, sige. Tinanggap ko na lang. Pinaghirapan niya naman yun eh. After graduation, nag-enroll ako for Uniting for Education para makapag-take ako ng licensure for professional teacher. Ginastosan niya ako ng pang-enroll. At sa awa ng Diyos, after 1 sem, naipasa ko ang 18 units. Then after that, nag-enroll ako sa review center. Sa maniwala kayo o sa hindi, DJ Rocky at DJ Jello, gastos lahat yun ni BJ. Then year 2022,
Kumuha ako ng LET exam. And luckily, nakapasa ako. Tuwang-tuwa akong ibinalita kay BJ na nakapasa ako. Pinuntahan niya ako sa bahay. Then pagkarating niya sa bahay, niyakap niya ako ng sobrang higpit. Maya-maya pa, lumuhod siya sa harap ko. At tinanong, "Will you marry me?" Isang popular na linya ng mga lalaking gusto na magsettle. Yes, DJ Rocky and DJ Jello. Gusto na niya na bumuo na kami ng pamilya. Gusto na niyang magsettle kami. Umuo ako sa alok niyang pagpapakasal. Pero sabi ko sa kanya, nagsisimula pa lang ako. Sana makapag-antay pa tayo ng ilang taon bago magpakasal. Pumayag naman siya. Fast forward, umabot kami ng 3 taon na magandang-maganda ang relasyon namin. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang nagbago. Yung tipong pag nagkakasama kami, laging nakataob ang cellphone niya. Kapag nagkakasama kami, para bang hindi siya mapakali. Pag nagkakasama kami, tipid na lang siyang magkuwento. Then dumalang ang pagkikita namin. Once a week na lang kami nagkikita. Hanggang sa umabot ng twice a month. Then once every 2 months. Nakapagtataka. Then one day, may nalaman akong magpapabago ng takbo ng relasyon namin. May nakapagsabi sa akin na itong boyfriend kong si BJ ay may nilalanding 17-year-old girl. Nang marinig ko ang balitang yon, agad-agad kong kinumpronta si BJ. Ang sagot niya sa akin, hindi raw totoo yun. Okay. Tinanggap ko ang sagot niya. At sinubukan naming ibalik ang dati. Then one day, tumawag sa akin ang pinsan niya. At hindi ko alam kung etong pinsan niya ay sinadyang mag-back camera o gamitin yung back camera ng cellphone niya. O baka gusto lang talaga niyang malaman ng isang tulad ko yung nangyayari sa pinsan niya. Kasi kitang-kita ko dun sa video call namin yung babaeng pinagseselosan ko. Yung babaeng tinutukoy nila at napapabalitang nilalandi ni BJ ay naroroon sa bahay nila. Hindi ko alam kung anong gagawin ko that time. Hindi ko alam kung bakit naroon ang babae. Kasi okay naman kami ni BJ, nag-usap na kami, hindi raw totoo yung balita. At hindi ko alam kung bakit niya ako niloloko.
Kinaumagahan, tinawagan niya ako. Susunduin niya raw ako. Mag-agahan daw kami sa isang fast food chain. Hindi ko alam kung saan niya nakakukuha yung lakas ng loob para makipagkita sa akin. Pumayag ako. Sinundo niya ako sa bahay. At pagkatapos namin kumain ng agahan, kinumpronta ko na siya. Bakit? Anong ginagawa ng babaeng yun sa bahay ninyo? Tahimik lang siya ng ilang segundo. Hanggang sa nagsalita na siya. Sorry. Sagot niya sa akin. Wala lang daw yun. Hindi ko magawang kumprontahin yung babae kasi kung merong kasalanan dito, yun yung boyfriend ko. Kasi siya man o yung babae yung unang lumandi, may girlfriend naman itong BJ na to para makapag-isip siya ng tama. So hindi ko pinatawad si BJ. Nakipag-iwalay ako sa kanya. Pero ayaw niya. Araw-araw pumupunta siya sa bahay. Hanggang sa nabalitaan ko na nabuntis niya yung babae. Nabuntis niya yung 17-year-old girl. Pero eto siya. Nakikipag-communicate pa rin sa akin. Nagmamakaawang balikan ko siya. Sinusuyo pa rin ako sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga bulaklak at tsokolate. DJ Rocky at DJ Jello. Bakit ko naman siya tatanggapin kung meron ng nabuong bata? Ayokong maranasan ng bata na walang tatay. Ayokong masira sila. Okay na masira kami. Kesa dun sa bata. Masira yung pamilya na sana'y dapat kumpleto para sa kanya. Kaya ako na mismo ang lumayo. Binlock ko si BJ sa lahat ng social media accounts ko o number ko na pwede niyang kontakan. Pero sinusubukan niya pa rin gumawa ng iba't ibang paraan. Including, gumagawa siya ng bagong account just to message me and just to win me back. Masakit. Kasi akala ko kami na hanggang dulo. Yung inalayan ko ng buong buhay ko sa loob ng 3 taon, lulukuhin lang pala ako. Yung taong inaakala kong magiging mabuting ama sa magiging anak ko, ipagpapalit lang pala ako. Yung taong akala ko mahihintay naman ako, hindi na ako nahintay. 2 weeks after ko malaman na buntis yung babae, nakatanggap ako ng letter from Division Office. May item na ako, DJ Rocky and DJ Jello. Ready na sana akong mag-settle down. Ito lang yung pinakahinahantay ko bago magpakasal. Ready na sana ako magplano ng intimate and private wedding namin ni BJ. Napaluha ako nun. Doon ko mas naramdaman yung pagkawasak ko. At dahil doon natuto akong mag-inom. Kasama ang mga pinsan at barkada ko. Lasing kong lasing. Then after 3 months na no contact, tumawag si BJ. Kailangan daw niya ng closure. Kaya ibinigay ko ito sa kanya. DJ Rocky and DJ Jello.
Alam nyo, nung nasa harap ko na si BJ, parang ang dami kong gustong itanong sa kanya. Pero walang lumalabas sa bibig ko kundi yung tunog ng paghinga ko. At tunog ng paghikbi ko. Iyak lang ako na iyak. Hanggang sa nagkaroon ako ng lakas ng loob at buong tapang kong sinabi sa kanya na, malaiha ka na. At sana wag mo na akong guluhin. Aaminin ko. Hindi nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Sabi niya sa akin, sabihin mo lang sa akin na hindi mo na ako mahal. Titigilan na kita. Like what the F? Yung pa talaga yung gusto niyang sabihin ko. Syempre alam naman niya na sa kanya lang umiikot ang mundo ko, kaya alam niya kung paano ako utuin uli. Pero tinapangan ko pa. Kumuha pa ako ng lakas na loob. Tsaka ako sinabi na, hindi na kita mahal, BJ. Sana tantanan mo na ako. Mag-focus ka na lang sa pamilya mo. Sana, huli mo na tong gulo sa akin. Kasi, kung hindi, ako na mismo ang magsasabi dyan sa magiging asawa mo. Then tuluyan na akong umalis sa restaurant na pinuntahan namin. Nalaman ng babae na nagkita kami. Chinat ako ng mga masasamang salita. Kesyo kabit daw ako. Ba't ko raw hindi maiwan-iwan itong ex ko? Kesyo may pamilya na raw itong si BJ. Gusto ko siyang murahin. DJ Rocky at DJ Jello. Kasi una sa lahat, wala naman akong inagaw. At wala akong balak mang-agaw. Nakipagkita ako kay BJ para mabigyan ng closure. Yung relasyon namin, para mabigyan siya ng closure. Kaya para makalimot at makaiwas sa mga toxic na tao, naisipan kong mangibang bansa. Nag-apply ako as an assistant teacher sa isang school dito sa Rome. Natanggap ako at masaya akong ibabalita sa inyo na magdadalawang taon na ako rito. Sa ngayon, single pa rin ako. Maraming nagpaparamdam sa paligid. Pero hindi pa kasi ako totally healed. At sana, sa pagkakataong ito, kung sakaling mabasa nyo na ito, sana isa to sa tulong na kinakailangan ko para maumpisahan ko ng ma-heal ang puso ko. Sana isa ito sa mga paraan para masampal talaga ako ng katotohanan at matanggap ko na hanggang doon na lang kami ni BJ. Salamat sa pagbabahagi ng aking kwento. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Jana. At ito ang aking secret file.